Magandang araw Pilipinas, magandang araw mga kapantalan. Ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Para sa unang balita, nakatakdang magbukas ang Philippine Ports Authority o PPA ng mga dagdag na pantalan at terminal sa iba't ibang bahagi ng bansa bago matapos ang taong 2024. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, kasado na ang itinatayong cruise dedicated passenger terminals sa Siargao Port at ang Coron Cruise Terminal sa Palawan na inaasahang makatutulong sa pag-accommodate sa hanggang 300,000 na mga turistang papasyal sa bansa ngayong taon, lulan ng mga cruise ship. Other than yung mga ports na ini-improve natin, nagko-construct na tayo ngayon ng mga dedicated cruise terminals, ano? Ang mga identified natin at saka mga ongoing na construction ng ng dedicated cruise terminal sa Siargao, for example, ano? By hopefully by the third quarter operational na yung Siargao cruise terminal natin. Yun talaga dedicated cruise terminal siya, no? Pangalawa dyan, sa Coron din, Palawan, may kino-construct na din tayong cruise terminal doon. Ano? Hopefully by next year matatapos na yon. On top of that, may mga existing ports tayo na ginawa natin na retrofit sila para makapag-accept sila ng mga requirements ng cruise ships. Nandyan yung Corimao Port natin sa Ilocos Norte, nandyan yung Salumagi Port natin sa Ilocos Sur, and then also we've already started construction also ng cruise ship natin na dedicated naman sa cruise ship terminal natin na dedicated sa Boracay, which is yung port natin sa Alegria sa Buruanga, Aklan, ano? Bukod sa mga cruise-dedicated terminals, tuloy-tuloy rin ang konstruksyon ng mga bagong passenger terminal building sa bansa, kabilang ang pagpapalawak ng terminal sa Zamboanga na inaasahan ring bubuksan ngayong taon. You will see new terminals opening and yung disenyo ng mga terminal natin, may sorpresa yan na hatid sa bawat komunidad na yung disenyo ng mga terminal natin will reflect kung ano yung local culture, kung ano yung local taste. Matatanda ang opisyal na binuksan ang bagong passenger terminal building sa Port of Batangas nitong ika-26 ng Abril, nakapagpataas sa passenger capacity nito sa 8,000 mula sa dating 2,500 na mga pasahero. Sa ibang balita, bilang pagdiriwang sa Araw ng mga Manggagawa, nagsagawa ng iba't ibang mga pakulo ang mga Port Management Office o PMO sa buong kapuluan para bigyang pugay ang mga empleyadong walang sawang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Libreng gupit para sa kanilang mga port worker ang hatid ng PMO Bohol nitong Mayo 1. Ayon sa PMO, ito ay isang pagpapakita ng pagpapahalaga nila sa dedikasyon sa trabaho ng kanilang mga manggagawa. Nakilahok sa libreng gupit ang mga estibador, porter at security guard sa nasabing PMO. Nabahagi rin ang PMO Bohol ng libreng PPA lugaw at may photo booth pa para sa mga nais kumuha ng souvenir shots. Naging matamis naman ang pagdiriwang ng Labor Day ng mga manggagawa sa PMO Negros Oriental Siquijor matapos nilang makatanggap ng mga libreng candy o gummies. Bukod sa mga matatamis na treat, nabahagi rin ng PMO ng sanitizers sa mga baggage screener at security guard ng nasabing PMO. Sa kanya namang Labor Day message, nagpasalamat si PPA General Manager Jay Santiago sa mga manggagawa ng ahensya at hinikayat sila na pahalagahan ang kanilang integridad bilang mga tagapagsilbi sa bayan. Well, unang-una nagpapasalamat ako sa mga kawani ng Philippine Ports Authority, no? Sa kanilang pagsusumikap, sa kanilang kasipagan, at sa kanilang dedikasyon sa kanilang tungkulin, no? Para masigurado na maayos ang patakbo ng kanya-kanyang opisina, maayos ang pagpapatakbo lalong-lalo na ng mga terminal natin, ano? Hihingin ko na lang ulit yung pagpapatuloy pa nilang dedikasyon sa kanilang tungkulin, i-maintain na nilang integridad at isaloob nila na ang pagsisilbi sa bayan sa pamamagitan sa PPA. Samantala, inanunsyo ng PPA na nakapagtanim ang iba't ibang mga port management office nito sa buong bansa ng halos 4 na milyong mga puno bilang bahagi ng paggunita sa Earth Day ngayong taon. Base sa mga sertifikasyon mula sa Department of Environment and Natural Resources, nakapagtanim ang PPA ng 3.9 million seedlings sa buong Pilipinas mula taong 2020 hanggang 2024. Ang patuloy na tree planting activities ng ahensya ay parte ng National Greening Program ng gobyerno at tugon sa lumalalang problema ng climate change. Noong Disyembre taong 2020, naglabas ang PPA ng Administrative Order No. 014/2020 na nagmamandato ng pagtatanim ng hindi bababa sa 1,000 seedlings sa mga applicant o grantee ng Certificate of Registration, Appointment o Contract.
Noong nakaraang taon, nakapagtanim pa ang PPA ng dagdag na 8,000 seedlings sa lahat ng mga pantalan sa buong bansa bilang pagsuporta naman sa Lingap at Alagang Bayanihan Project ng gobyerno. Kabilang pa sa mga inisyatibo ng ahensya upang labanan ng climate change ay ang pagsiguro na ang mga aktibidad sa mga pantalan ay mayroong minimal impact sa kapaligiran. Nakakumpleto naman ng PPA ang partisipasyon nito sa isang high-level international training ng United Nations Conference on Trade and Development o UNCTAD na nagtagal mula ika-26 ng Pebrero hanggang ika-24 ng Abril ngayong taon. Ang Train for Trade Training of Trainers Workshop Module 5 to 8 ay naglalayong iangat ang kalidad ng mga training program ng ahensya sa world-class level para naman sa pagsasagawa ng sarili nitong training program sa modern port management. Si Acting Port Manager Fernando Mapalo Jr. ng PMO Negros Oriental Siquijor ang ipinadala ng PPA para makilahok sa training program na ito ng United Nations. Ang unang bahagi ng two-phase program ay ginawa online sa pamamagitan ng e-learning sessions, samantalang ang ikalawang bahagi naman ay ginawa face-to-face sa National Maritime College of Ireland sa nasabing bansa. Mula nang sumali ang PPA sa Train for Trade Workshop noong 2013, nakapag-produce na ito ng 130 graduates mula sa mga port executives, managers at stakeholders. Matagumpay namang isinagawa ng PMO Davao ang 2-day Maritime Security Awareness Training sa mga kawani ng Terminal Management Office Babac nitong ika-19 ng Abril. Napag-usapan sa nasabing aktibidad ang mga regulasyon at alituntunin na ipanapatupad sa loob ng pantalan, kabilang ang mga pagsasanay upang maiwasan ang anumang panganib at disgrasya. Layunin nito na ipaliwanag ang kahalagahan ng seguridad sa operasyon sa pantalan at magbigay ng kasanayan sa mga security personnel para makapagresponde sa mga pangyayaring may kinalaman sa seguridad sa nasabing lugar. Matatandaang ang Babac Port ay isa sa may pinakamataas na naitalang numero ng pasahero sa ilalim ng PPA Port System. At yan ang mga balitang aming nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa araw na ito. Manatili nakatutok sa aming social media pages, i-type lamang ang Philippine Ports Authority sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli, ako po si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.